Pag nakapasok pa po sila rito ay wala na po kaming magagawa. Baka alagaan na lang po namin sila. Ayan guys, naglalaba pa rin po tayo at nakakaunang salang pa lang tayo yung mga blanket po natin. Halos lahat po ng binili kong sangkap ay pang sinigang. Kako lang na-realize na mali ako ng binili nung nabayaran ko na. Nahihiya naman po akong isaoli pa yung mga pinagbibili ko. Kaya inilaban na lang po natin yung ulam natin ngayon. Kaya ang ulam po natin for tonight ay sinigang na manok. Hala! Sabi ko pala ako tinidor ko. Bounce. Kamusta mga kayami? Isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. For today's episode, papasok na tayo sa work. So nakapang-casual attire pa rin ako ngayon. I mean, nakapang-bahay. Hindi lang casual, pang-bahay. Literal. Naka-shirt lang po ako. Ayan, tapos ay mag-chinelas lang ako dahil dala po natin yung uniform natin at doon na lang po tayo magbibihis sa store. Ayan, tapos ay dala ko na rin po yung mga t-shirt na tinatakan po kagabi ni Papa D at yan po ay i-deliver natin dito sa may Roshan, Malabon. Ayan, so let's go. Papasok na si Daddy. Papasok na si Efreken. Raya. Papasok na si Daddy. Pakisa ko sa baby ko. Pakisa ko sa baby ko. Bango-bango naman ang baby ko na iyan. Ang bait-bait. Ang nakit-nakit. Kamahal-mahalan iyan ni Daddy. Pinaka-baby ko yun siya yan. Anak yan ni Escarlota. Si Uno po lagi nandito natutulog sa sa may hagdanan. Hindi ko lang kung anong naging trip nito sa buhay. Siguro mga 4 na araw na or 5 araw na po siyang laging natutulog dito sa sa hagdan. Bye-bye, happy ha. Ikot ko lang ba sa Ayun mga kayami, nandito na tayo ngayon sa may Francis Market banda. Dala ko na po yung mga damit at iaakit na po natin sa may Roshan. Ayun mga kayami, naihatid na po natin yung mga damit sa Roshan. Yun, binaba na ni Lorraine. So punta na tayo ngayon sa may sa store sa Robinson, Malabon. Hinihingal. Yan. At tayo po ay papasok na. So tatawid tayo dito sa may kalsada patungo dun sa RDU ng sa likuran banda ng Robinson. Let's go. Nandito na po tayo ngayon sa sa Robinson at may bagong tinatayo mga stall ngayon dito sa may bandang gitna. Si Danilo nauna pa siya sa akin. Magtataka yan, wala pa ako. Sanay yan, pumapasok ako ng maagap Lo, babasahin ko yung isip niya. Wala pa si sir. Seryoso, wala pa siya. Wala pa naman akong susi. Kumusta mga kayami? So ngayong araw ay nandito po tayo sa bahay at hindi po tayo pumasok dahil napakalakas pa rin po ng ulan kanina. Ayan. At hindi pa po natin na-deliver yung mga tinatakan nating t-shirt kagabi. Kaya gagawa po tayo ng mga gawaing bahay na hindi matapos-tapos. Tara, samahan niyo po ako.
So, bali ngayong araw guys, para hindi masayang ang araw natin ay aakyat tayo sa third floor at maglalaba tayo. Kahit hindi maganda yung panahon. Siyempre, dumadami yung labahan natin. Ayan, kaya kailangan bawas-bawasan na po natin. At napakain na rin naman po natin yung ating mga alaga. Ayan, si Raya ay hindi pa at nagmumukbang pa rito sa baba. Sila Happy naman po ay tutulog na. Dahil tapos na kumain, pati si Mama Scarletta. Yes, maglalaba lang si Daddy sa third floor ha. Dito lang kayo, pantayin niyo yung bahay. Dumating rin po yung bill ng ating ilaw ngayong araw. Magkano kaya yung kuryente natin ngayon? Bumaba kaya? Oh, mas tumas pa. Check po natin. So ngayon mga kayami ay nakita ko na yung price ng ating ng ating kuryente ngayong buwan at nakakatuwa dahil bumaba yung kuryente natin. Nung nakaraan po kasi ang binabayaran natin ay laging umaabot ng 4,000. Ayan, hindi siya bumababa ng 3,000. Ay mga kulang-kulang palaging 4,000 pero ngayon ay nasa 2,300 na lang at malaking tulong para sa amin ni Ike yung gantong bill dahil mas makakatipid tayo ng pera. Ayan. Pwede na tayo maglaba kasi nakapag-reading na ng kuryente. Parang kumikislot-kislot pala yung ilaw namin dito sa sa sala. Ay sa second floor. Parang kailangan ko yatang bumili ng bumbilya mamaya. Ayan po. Parang papundi na. Huwag muna, di pa tayo nakakabili. So mga kayami, naayos na po natin yung ating mga labahin. Napag-segregate na natin. Tulad ng mga underwear, medyas, mga puting damit, yung mga t-shirts, tsaka sandals natin. Tapos yung mga shorts. Tapos yung ating mga blanket at kumot na ang dami. Kasi nga gawa nga ng maulan ng panahon. Maglalaban na rin tayo ng mga punda. Ayan guys, tara. Samahan niyo pa ako maglaba. So mga kayami, maglalagay na po tayo ng powder pala yung huling ginamit ni Ike. Pag powder po yung gagamitin kasi kailangan po ay tanggalin ito. Pero pag liquid soap po ang ilalagay, kailangan po siyang nakalagay. Tapos lalagyan na po natin siya ng sabon. Maglalagay na rin po tayo ng fabric conditioner. Pupunuin lang po natin itong isang lagayan. Isay, sarado natin. Sara natin yung washing. I-open po natin. Pili po tayo ng kurso. Ayan, kurso. Tapos, di po tayo sa blanket. Ayan, sa blanket po yung piliin natin. Grabe, napakatagal. 98 minutes. Bawasan po natin. Ganun talaga siya. 78 to, siya. So, 98. Bali po na natin yung 78 minutes. Kulang-kulang isang oras po natin siyang isasalang dito. Tapos, i-start na po natin siya. Ay, nakaupa yung tubig. Ayan. At nag-start na po yan. At mamaya po itutunog na yan. Tapos isusunod na po natin yung mga sunod nating labahin. Para po mamaya pag isinalang siya sa ating washing ay mabilis na lang siya. Mas malinis pa po. Kasi dito pa lang po ay lalambot na yun. Napakasarap po magsusuot ng puting damit pero napakahirap maglaba. At habang naglalaba nga po tayo ay aayusin natin tong ating harang dito sa kabilang side. Dahil po tayo ay laging napapasok ng ibang mga pusa dito sa rooftop. At dito po sila dumudumi. Minsan po ay pumapasok pa po sila rito mismo sa loob ng bahay. Ayan. Tapos po ay nakikipag-away sila Joshua, si Tanggol. Kaya kailangan po natin siyang ayusin para hindi na po makapasok yung mga cat outsider. Ayan. Ayusin muna po natin.
So ayun mga kayami, at naharangan na nga natin siya. Dito po kasi pili ko dito talaga dumadaan yung mga pusa ng kapitbahay. Kaya dyan natin talaga mas pinokus yung pag-aayos. Focus yan. Ayan, tapos hinarangan na rin po natin to. Mas inayos po natin. At sana nga po ay hindi na sila makalusot. Dahil medyo sobrang perwisyo rin po sila rito sa third floor. Ang mga pusa po natin kahit tatatlo ay hindi po dumudumi rito sa third floor. Kasi lagi po silang sa loob ng bahay natutulog. Pero pagbabangon po kami tuwing umaga at nagpapaihi kami ng aso rito sa third floor, ay laging maraming dumi ng pusa. No choice naman kami at lilinisin din namin kasi nga mabaho. Tsaka minsan po yung ibang pusa po ay may mga sakit. Kaya pili ko po si Tanggol ay doon nahawa. Kasi si Tanggol po ay laging nakikipagrambulan sa mga pusang gumagala rito sa third floor. Siguro po dati nung wala pa kami, dito yung nagiging tambayan nila kaya nakasanayan nilang pumunta-punta rito. Ang kaso nga lang po, ay nakaka-perwisyo po sila. Okay lang po sana kung tatambay. Ang kaso nga lang po ay nagiiwan pa po ng dumi. At hindi po okay para sa amin ni Ike yun. Kasi sa dami ng inaalaga namin na nililinisan din namin na hindi kami pinahihirapan. Doon pa kami nahihirapan sa hindi namin alaga. Ayan, pag nakapasok pa po sila rito ay wala na po kami magagawa. Baka alagaan na lang po namin sila. Ayan guys, naglalaba pa rin po tayo at nakakaunang salang pa lang tayo yung mga blanket po natin. Ang bait naman ng aming Diyos ko, dinidila-dilaan ng bunsuan na pusa. Ayak ko, galing pagmahal talaga yung baby namin na Joshua na yan. Ayan po si Joshua po tsaka si Tanggol ay parehas lang po namin pinulot. Si Joshua po ay pinulot ko yan sa may tapat ng school noong anong taon ba yun? Basta matagal, parang 2022 o 2023 ko po siya pinulot. Si Tanggol naman po ay pinulot namin noong 2024 naman. Ayan. Ayun mga kayami, so gabi na po. So, natapos na po ako sa lunch natin tsaka sa merienda. Pero hindi po ako nakapag-video. Dahil ng umaga, upon opening pa lang ng store, ay may pumasok po na trainee na manager. And so, naligaw po siya. Naligaw. So, nagkamali po yung email ng HR. Instead na sa ibang store siya ipadala, ay dito na ipadala sa store namin. Pero since nandiyan na siya kanina, so, tinrain naman natin siya ng opening procedure. Kasi meron naman tayong guidelines at standard na sinusunod. And so, bali sa work naman natin is lahat is pare-paras lang yung ginagawa sa umaga. So, might as well habang nag-aantay kami ng final decision ay tinuruan ko na rin po siya kaya hindi ako masyado nakapag-video. Yun. And then, after lunch naman po ay nag-meeting kami simula 1:00 ng hapon. Natapos is 3:00. So, halos ay 3 oras po yung meeting kanina kaya sobrang wala ako masyadong na video. At nagmamadali po akong bumalik sa store kapag bumibili or lumalabas ako para bumili ng ulam or bumili ng merienda. Ayan. So ngayon nag-iikot-ikot tayo kasi masyado tayong nakatutok sa computer maghapon kaya lumabas muna ako. Sabi ko is maglalakad-lakad lang muna ako. Meron pong naglalaro ng pickleball ulit dito sa Robinsons. Gusto ko siyang matry for the experience. Parang nakaka-enjoy naman siya pero mahal din yung gantong libangan kasi magkano yung mga ganyang yung sa raketa, mahal yung raketa ng ganyan. Kumusta mga kayami, at inabot na nga tayo ng gabi sa paglalaba. At yung nasampay natin ay eto pa lang. Mga mga kumot, kobrekama, mga puti, tsaka yung mga t-shirt at sando natin. Bali po yung nakasalang natin ngayon ay yung ating mga shorts na lang po. Tapos meron pa pong kasunod yung mga underwear natin tsaka yung medyas po. Tapos habang naghihintay pa po tayo sa ating paglalaba, ay magluluto naman po tayo ng ating hapunan. Ayun mga kayami, ito nga po yung ating uulamin yung gabi. Bumili po tayo ng manok,
Meron din po tayong kamatis, sibuyas, bawang at luya. Meron po tayong labanos at talong at meron din po tayong kangkong. Dapat po talaga ang lulutuin natin ay tinolang manok. Una na po akong bumili ng manok. Tapos nung nagpunta po ako sa gulayan, halos lahat po ng binili kong sangkap ay pang sinigang. Kako lang na-realize na mali ako ng binili nung nabayaran ko na. Nahihiya naman po akong isaoli pa yung mga pinagbibili ko. Kaya inilaban na lang po natin yung ulam natin ngayon. Kaya ang ulam po natin for tonight ay sinigang na manok. Tara, samahan niyo po akong magluto. Yung mga kayami, painit po natin ang mahiwagang kawali ni Ikay. Ayan. Pag mainit na po yung kawali ni Ikay ay lagyan na po natin ng mantika. Oh, ang dami. Bawasan po natin, ang dami pala. Ayan. Pag mainit na po yung mantika, ilagay na po natin ang luya. Isa na rin po natin ang sibuyas. Lagyan na rin po natin ang bawang. Lagyan po natin yung kamatis. At haluin lang po natin. Lagyan na rin po natin yung manok. At haluin lang po natin. Pagdad na rin po tayo ng paminta. Maglagay na rin po tayo ng patis. Takpan lang po natin hanggang sa kumatas na po yung manok. Check na po natin. Pag kumatas na ay haluin po natin ulit ng bago. Wow! Ganito pa lang po yung itsura ay ano. Mukhang masarap na. Saktong-sakto sa mainit na sa malamig na panahon. Lagay lang po tayo ng lawasa. Add po tayo ng chicken cubes. Lagyan na rin po natin yung sili. At takpan po lang natin ulit hanggang sa kumulo. So ayun mga kayami, pag kumukulo na ay i-check na natin. Wow! Yung bubuksan may wow. Ayan, halugay lang natin. Tapos po ay ilagay na rin po natin yung ating sinigang mix original. Maliit lang po yung pinili ko. Ayoko po kasi ng sobrang asim na sinigang. Gusto ko po ay yung parang pag ininom, ay pag hinigop yung sabaw ay hindi masakit sa lalamunan. Lagyan na po natin yung ating labanos. Add na rin po natin yung mga okra, ang paborito ni Ikay. Tsaka yung talong po. Takpan lang po natin hanggang sa maluto ulit yung mga gulay na nilagay natin. So ayun mga kayami, i-check na po natin ulit yung ulam natin. Wow!
Mukhang malambot na po yung talong at yung ating ligain labanos. Ilalagay na rin po natin ang ating kengkong. Kayo guys, bukod sa manok, baboy, at bangus, ano pa ba yung karne o isda na pwede nating isigang? Comment nyo naman guys at aalamin namin ni Ike yan para minsan ay mailuto rin po natin. So ayun mga kayami, luto na po ang ating sinigang na manok. Tara, kain na tayo. Out na tayo sa work mga kayami. Sana po ay hindi na umuulan dahil nakalimutan ko pala yung payong ko. Okay lang kaulanan, tsaka tayo walang dalang payong. Kaya magmamadali po tayong umuwi para hindi po tayo maabutan ng ulan. Ayan mga kayami, nakauwi na po tayo ng bahay. Gulo no, inantay niya po si Ma'am T. Nasa taas. At nagluto po ulit si Papa din ng... Wow, masabaw sa kawali. Sinigang. Sinigang na baboy? Hindi baboy to? Sinigang na... Check lang, wait lang. Sinigang na manok? Na may talong, galing ah. Tapos ito po ay kanin. Ayan, so kakain na po tayo. Naglalaba po si Papa di sa taas, mamaya check natin. Pero for now is kakain po muna tayo. Dahil nagugutom na rin natin mga bibi. Nagugutom na yan, mga kamanmahala ni Daddy yan. May namay ko yan. Wow, masarap. Malalaki nga yung tipak ng manok. Oh? 2 kita to. Hindi na ako nagluto ng ulam ng aso kasi dito na rin natin kukunin. Ah, may okra? Yung, bakit naisipan mo sa kawali? Di ba kapag doon tayo nagluluto sa may... Hindi kasi makita ng maayos eh. Sabi nila masarap daw ang sinigang sa sa tag dito, sa palayok lulutuin. Pero hindi ko sigurado. Hindi ko pa natatry yan. Sige, bibili tayo ng palayo. Wow, baka matagal lutuin. Tsaka dapat kasi sa yun? Sa uli. Sa uli. Sa apoy na kahoy. Ayun, so maghahain na po tayo mga kayami at tayo po ay kakain na. Okay. Ayun guys, sinasandok po namin yung kanin para alam ko kung nakailang takal na ba ako. Ako sinadamay ko lang si Ike, ako lang talaga yung nagsasandok. Si Ike kasi ay dumadamak talaga yan. Tama. Yan, tara, pray muna po tayo. Ama, salamat po sa biyayang pinagkaloob. Basbasan maging kalakasan ng aming katawan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po tayo. Parang kadalasan sa ulam ng Pinoy sa mga. Kasi magulan yung panahon eh. Perfect. Pero kanina kasi gusto ko sana, kahit adobo ko ba, ay nag-adobo rin tayo nung nakaraan eh. Kasarin ko ba siya, sasalsahan ko ba, ko ba siya apretada, ganun. Kain po. Kain po tayo mga kayami. Sarap sakto-sakto yung asin. Paano ulit mga Umiray? Kasi huli ako nakarating sa barangay Umiray. Second year high school pa ako. Well, 2005. Hindi siya napapanaginipan tingnan sa barangay Umiray. Hindi ko pa nararating yan. Di ba? Malayo ba? Sobra. Yung layo niya,
Dadaan ka pa ng Manila bago makarating. Talaga? Oo. Ganun yung indot? Pwede mo naman bangkain siya, pero pag binangka mo siya, 4 to 5 hours din yung biyahe. Una pa katagal. Ba't sinama pa kasi sa nakar? Kasi sakop na ng Sierra Madre, sa Dubai, katabi na ng Aurora. Kaya sobrang laki ng budget. I think napakamaki yung budget ng Jeddah na ng car. Kasi sobrang lawak ng ng Dubai mo. Hala! Sabi ko pala ayaw ko tinidor ko. Paano mga ako din ng bago? Yung pansandok pala ng pala sa dyan ako. Ilang galing. Sino ba yun? Si ano ba yun? Si Pablo ba yun? O yung kamukha ni Pablo ng babae? Ay, hindi si Pablo. Si ano? Si Casey Tandingan. Akala ko si Pablo. Ayun mga kayami, so bali ay tapos na pong labas si Papa dito sa third floor. So bali ako na po nagsampay ng mga natirang huling salang yung mga medyas. Ayun. So malakas pa rin po ang ulan mga kayami. At dito po sa third floor ay hindi na natuyo. At nagkaroon po ng marami pang butas. Ayun dito nagkaroon ng butas dito. So sinahuran po namin ito para hindi masyadong maglawa dito sa taas. Kasi ito yung dating tulo. Ito lang yung bantay. Natagdagan na naman ang iba pang tulo. So, daming tulo. Ayan. So, kung dati, kapag nagsasampay kami ng ng gantong gabi, kinabukasan tuyo na. Pero ngayon, inaabot lang ng hindi lang isang linggo dahil sobrang bagal po na matuyo yung mga damit natin. Considering na na gumagamit po kami ng automatic washing machine, which is about 60% na po dapat yung about 60% na tuyo na siya kapag inahon natin dahil may kasama nga po itong dryer. Pero dahil sa lakas po ng mga pag-ulan at malamig na panahon ay inaabot po ng isang linggo mahigit yung pagpapatuyo po ng ating mga damit. Ayun. So dito ko na po tatapusin ang vlog na to. Again, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nanonood at sumusuporta hindi lamang sa aking channel kundi sa buong hitik. Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog.